At siya yung tinangkal na pinaka-rare sa mga halaman, ano. Sabi ko sa sarili ko, meron ako nitong plants na to. Puntahan natin. And maaring yun ang kanilang pinagbatayan, ano, dahil ang kintab, ano. So ito, kaya rin natin pakintabin. So ganyanin lang natin yan para magmukha nung katulad nung sa rare plants, no. Hello everyone, this is Sir Misunabi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? May ipiplex lang ako sa inyo, no? Kasi recently nagkaroon ng local contest dito about mga plants, gardening, and kung ano-ano pa, no? And mayroong nanalong rare plants, ano? At siya yung tinangkal na pinaka-rare sa mga halaman, ano. And nakita ko yun, tapos chinek ko yung garden ko, meron pala ako ng rare plants na yun, ano. So nagulat ako, no. So tinignan ko talaga yung picture, and sabi ko sa sarili ko, meron ako nitong plants na to. Puntahan natin, tapos pakita ko sa inyo, no. At malaman nyo kung anong plants yan. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Pag sinabing rare plants, ito yung medyo ang hirap hanapin, ano. At the same time, parang kukunti lang kayong meron, ano. Naaalala ko before, kapag halimbawang meron nagbebenta sa akin, medyo pricey talaga ang halaman pag tinawag na rare plants, ano. Actually, pwede ko kayong pakitaan ng ilan doon sa mga rare plants ko. Pero yung nanalong rare plants doon sa last Halamanan Festival Garden competition, meron pala ako noon, ano. At natutuwa naman ako dahil may rare plants ako, no, na talagang yan, maganda, nakakatuwa. Isang uri siya ng Dracena. At alam niyo naman mga Dracena, the best yan, ano, pagdating sa mga benefits, ano. And ngayon nga, tara samahan niyo ako, hanapin natin, ano. Pero bago yan, pakita ko muna yung ilan sa mga collection ko dito, no. Actually, kapag pinag-usapan yung mga rare plants, ito yung mga kakaiba yung forma, no, na ang hirap-hirap hanapin. At the same time, ito yung mga merong pamilya na nag-iiba-iba ng variegations. For example, yung mga Sansevieria, aloe, cactus, yan yung mga ilan sa mga naiiba yung mga pinuproduce na anak. So, yung rarity nung kanilang variegations, talagang masasabi mong mahirap hanapin, no? Meron din namang ilan na rare siya dun sa ating bansa, no. Hindi siya rare sa ibang bansa, pero sa ating bansa 1:1 lang minsan, or 2:2, ganun yung mga ratio, no, nung mga halaman. So ang rarity ng isang halaman ay nakadepende dun sa lugar kung saan halimbawa ito napunta. Kung halimbawang sa ibang bansa, marami yan, pero pagdating dito sa Pilipinas, kaunti, matatawag na rare, no, dahil wala pang masyado, no. So yung kahirapan sa paghanap, yun yung maituturing na rare, ano, para sa atin. And sa aking mga collections, marami kong rare, pero eventually kapag naparami na dito sa Pilipinas, nawawala na yung pagka-rarity niya, no. Minsan kina-classified sila as uncommon dahil hindi na siya common na makikita sa mga market, sa mga lugar, pero sa mga collectors item, napapasama na sila, no? So yan yung mga rare na plants. And dito sa atin, sa ating bansa, maraming mga ganyan yung ngayon mo lang makikita, lalo na nung kausuhan ng pandemic, ang daming lumalabas, ano. Pero eventually, kapag halimbawa po na talagang dumami na sila, maituturing na lang silang rare pa rin yung tawag, pero hanggang sa pangalan na lang.
ituturing na silang mga common ano, na halaman. So ayan po yung ating mga collection dito. Meron akong ibang rare, pero meron ako iba na nabili ko ng rare, pero ngayon ay marami na. So puntahan natin yung nanalong pinaka rare plants nung nakaraang halamanan festival. So ayan, pasensya na kayo sa ingay, meron tayong mga pinagagawa dito sa garden at the same time may nagla-live. And kunin na lang muna natin itong halaman. Ayan po yung tinutukol ko sa inyo. OMG. Pero dun sa picture, kumpara natin, medyo hindi lang siya shiny, no? So gawan natin ang paraan yan para maging shiny. At kunin muna natin ito, tapos discuss natin. So eto na po yung ating nakuhang halaman. Kung mapapansin nyo po, familiar ba kayo dyan? Kasi ako, nung unang nakita ko pa lang yun sa competition at tinanghal, parang naiisip ko na na-familiar ako at feeling ko meron ako, no? Ito nga yung tinatawag na Dracaena fragrance or tinatawag din Dracaena Massangiana, no? Yung pangalan niya. Actually, ang common name nito is fortune plants, pero curly, no? Kung meron po kayong fortune plant sa bahay, yung tuwid yung dahon niya, yan din po yan, ano? Kaya lang, this is parang kakaibang variety, mas hybrid siya, no? At mas kulot-kulot yung dahon. Actually, ito po ay imported plants na ngayon ay napaparami na rin dito sa ating bansa. Nung kasagsagan ng mga halaman, talagang ito po, makikita nyo na sobrang mahal. Pero now, may nagtitinda na lang po nito ng mura, no? Actually, ito po, matagal ko nang na-purchase, ano? At matagal na sa akin yung halaman na ito. Tingnan nyo nga, meron na siyang mga battle scars and mga corking sa dahon, ano? Although, yan, madali naman siyang buhayin, katulad lang din naman ng yung karaniwang fortune plants. Yan, maituturing to na maswerteng halaman din, ano? Dahil nga ang mga Dracaena po, napakadaming benefits, at sa feng shui, kapag mas maraming benefits yung halaman, mas maswerte, no? Tinatawag rin itong corn plants, ano? Dahil po dun sa kanyang mga stem na makita nyo po, parang mga corn, no? Yung pinaka stem niyang woody na, no? And yan po, nagkakaroon siya ng crown. Tapos eventually, yan po, nagkakaroon po siya ng mga dahon. Actually, ito po, kapag halimbawang pinutol natin sa stem, tutubuan po yan ng panibagong suloy dito. Maaaring 2, 3 na panibagong crown para magkaroon ng ganitong bagong dahon. So kapag malaki na po yung inyong ganito, pwede nyo na po yung ikat, ano, at i-chop-chop yung kanyang mga stem para po nang sa gayon maparami nyo na siya. And kanina nakita natin yung nanalong rare plants, napakakintab ng kanyang dahon, ano. Siguro yung mga judges nakita rin sa criteria kasi nila, dapat maganda yung plants mo at nasa kondisyon na malusog, no? And maaari yun ang kanilang pinagbatayan, ano, dahil ang kintab, ano. So ito, kaya rin natin pakintabin. So gagawin natin ngayon is kukuha tayo muna ng gamit, ano. Isipin ko kung ano yung pwede kong ilagay dito para mas kumanda at kumintab, ano. Tara, samahan niyo muna ako. So ito yung napili ko. Gagamit tayo ng neem oil na may citronella, no. Actually nabibili yan, no. Yan, makikita nyo ang nakalagay dito. Online channels nila is My Gardening Shop PH, no. Diyan nyo bilhin yan. Actually ito nabili ko lang online din, ano, kasi ito yung ginagamit ko sa paglalagay ng mga kintab dun sa dahon nila. At the same time, ito rin yung ginagamit ko sa mga scale na pabalik-balik, ano. So ito kasi mas gentle, no, kaysa dun sa mga iba kong neem oil na nabibili. Tas may touch pa siya ng citronella, kaya mabango siya, no. So siya yung ginagawa ko ng lip shine. So ngayon gagawin ko, applyan ko lang nito para maging ganun yung itsura, no, makasabay siya dun sa nanalong rare plants, ano. And
ayan, simulan na natin. Samahan niyo muna ako. So, ayan, mag-start na tayo. At ngayon, ito na po yung ating gamitin, yung neem oil. Actually, mag-gloves kayo pag gamit nito. Pero ito naman, medyo, yan, dahan-dahan lang at gentle naman yan. So, maglagay tayo ng, yan, ganyan kakonti. Ito, kahit konti lang, marami na rin kayong malalagyan na dahon, So, gaganyanin lang natin yan para magmukha nung katulad nung sa rare plants, And, yan. Ganyan-ganyan lang natin siya. Actually, medyo matrabaho to kasi lahat ng dahon lalagyan mo, para magbalanse. Kasi pag hindi mo nilagyan yung dahon, mahahalata na naglagay ka lang ng leaf shine, mahahalata kapag halimbawang ipapakita mo, pero dapat talaga lahat ng parte ng iyong mga dahon lagyan mo. Ang sa gayon, ang bango ng amoy nito, So, actually ito, dun sa mga indoor plants ko nilalagay, kasi double purpose din, nagiging pantaboy din ng lamok yung smell nitong ating pinapahid na leaf shine, So, ganda niyan. So, ito nga, ulanin arawin lang to, nandoon lang sa may pinaka talagang garden lang sa labas, and di masyadong napapansin. Tapos ito pala yung rare plants, hindi ko masyadong pinapansin, tapos siya pa yung tinanghal na rare plants. Sabi ko, oh my god, meron ako nitong halamang ito. At ayan, same lang din. So, ganda. And gano'n naman tayo minsan, kapag meron tayong nakikita, tapos, tsaka lang natin nabibigyan ng atensyon, kapag halimbawang, ayan, makita mo sa iba, na meron sila, o hahanapin mo. And dito naman sa aking garden, ang dami-dami kong plants na hindi na maalala kung nasaan. Kasi before, bili lang ako ng bili, tapos sa sobrang dami na nung plants, di ko na alam, doble-doble na pala yung mga nabibili ko. Pero anyways, happy naman. Palit tayo ng bulak kasi medyo madumi na, maarikabo kasi. So, palit tayo. And, maglagay tayo uli dito. So, importante na nililinis din natin yung mga dahon ng plants natin para maiwasan yung sakit, At the same time, yan, para magandang tingnan. Pero, pag oil kasi yung ilalagay mo, medyo ingat ka, Kasi, actually, yung iba, may oil na talagang nakakasama, Kasi parang natatabunan or haharangan yung pagdaluyan ng kanilang mga aerations or yung pinakahangin, sa plants. At the same time, parang naapektuhan yung pagluluto nila. Pero, meron din mga pinapahid na sobrang harmful sa plants, Kapag inilagay mo, maaari ka na masunog, So, ako, ang aking tips, kapag maglalagay po ng leaf shine o kahit anong ilalagay nyo doon sa dahon nyo, ang gawin nyo po is pahid kayo ng inyong leaf shine o kung ano man yung ilalagay nyo sa dahon sa hapon, para nang sa gayon hindi po magkakaroon ng pagkasunog sa dahon, kasi may mga chemical minsan na kapag tinatamaan ng araw, nagkakaroon po ng pagkasunog, at ang mangyayari po doon sa inyong mga dahon, maaring masira o masunog, So, iwasan pong painitan kapag nagpahid ng mga ganito. Kung may bright kayong area, doon nyo po ilagay sa bright na area, O, ayan po, punasan ko muna po siguro lahat, and then tsaka ko ipakita sa inyo yung kabuuan nito, Tapos kumpara natin siya doon sa nanalong rare plants. So, eto na po yung kinalabasan ng ating yan nilinis, na
Drazina, no? Ang kintab na niya, no? Sabi ko sa inyo, ang kintab, no? So, kumpara natin dyan yung nanalo. Ayan. O, diba? Magkalapit na magkalapit yung itsura niya. And, tingnan mo naman, oh, look. Diba? Tutuwa naman ako, no? Na yung rare plants na nanalo. Yan, meron tayo. Ang ganda. So, ayan mga ka-MDP. Magkape muna tayo, no? At maraming salamat sa lahat ng tumutok sa inyo ngayong araw na to, no? At sa lahat ng hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung itong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts. Sa ating TikTok, Instagram, Facebook page, search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Parteneco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Sir Hermes Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!